makipag-usap. Nais ko ring tumawa kasama sila. Nais ko ring maging malungkot sa mga karanasan nila. Sambit ni Dada habang pinapanood ang mga masasayang kaklase na nag-uusap sa silid-aralan. Nangangamba siya na hindi maintindihan at baka pagtawanan lamang. Ganito lagi ang eksena kay Dada. Kain, tahimik, at laging nag-iisa. Bakit ka malungkot, Dada? Nag-aalalang tanong ni Aling Linda tuwing umuuwi si Dada sa kanilang bahay. Umiyak si Dada sa kanyang nanay. Ibinulalas niya na parang suntok sa buwan na lamang ang hangad niyang makipagkaibigan dahil sa kanyang kakulangan. Magtiwala ka, anak, sa iyong sarili. Isang pagsubok lamang iyan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Alam niyang kaya mo itong lampasan. Dagdag pa ng ina. Kinabukasan, ibinahagi ni Aling Linda sa guro ni Dada ang hinaing ng anak. Huwag kang mag-alala, Aling Linda. Hindi natin pababayaan si Dada. Tutulungan natin siyang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Taos pusong sambit ni Ginang Maria. Ano po ang maaari nating gawin upang matulungan pa natin si Dada? Tanong ni Aling Linda. Iparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kalungkutan at kasiyahan. Ipakita natin na maraming nagmamahal sa kanya. Sagot ni Ginang Maria. Dahil sa pagmamahal ni Ginang Maria kay Dada at sa kanyang mga kaklase, araw-araw siyang masugid na naglalaan ng oras upang turuan ang mga bata na makitungo kay Dada. Ganito ang tamang senyas sa pagpapakilala. Ganito ang senyas ng paghingi ng tawad. Ito naman ang senyas ng bawat letra. Ang huwarang pagtuturo ni Ginang Maria. Salamat po, Ginang Maria. Napakasaya palang matutunan ng mga senyas. Masayang sambit ng mga bata. Totoo po, parang ang mga salita ay nagkakaroon ng sariling buhay. Dagdag pa ng isa. Yay! Makakausap na rin namin si Dada. Nananabik na wika ng mga bata. Patuloy namang ginagabayan ni Aling Linda ang kanyang anak. Ipinaramdam niya kay Dada ang pagmamahal at pag-aaruga. Mas inilapit niya rin ang loob nito sa Panginoon. Ganun na rin sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Kumusta ang pag-aaral mo, Dada? Halika at gawin natin ang mga takdang aralin at proyekto mo. Mungkahi ng kanyang mapagmahal na ina.
Maya-maya pa ay nakita niyang sumisenyas na ang kanyang mga kaklase. Nais ka naming maging kaibigan. Halika, Dada. Kwentuhan tayo. Kung basta ng isa, Nais ka naming makilala. dagdag pa ng isang kaklase niya. Halos maiyak si Dada habang binabasa ang sayaw ng kamay ng kanyang kaklase. Para siyang nabunutan ng tinig sa mga maaliwalas at masasayang mukha ng mga ito. Ilang saglit lamang, isinenyas na rin ni Dada ang kanyang mga kamay at sinambit. Ako si Dada. Ang batang nagsasalita gamit ang kamay at hindi ang bunganga. Mula noon ay napilitan na ang mga makukulay na saya't ngiti ang dating malungkot at tahimik na buhay ni Dada. Dito na po nagwawakas ang kwento ng sayaw ng mga